Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May limitasyon ng buhay natin. Dapat alam natin kung paano sulitin ang bawat sandali dahil minsan ay bigla na lamang mawawala sa tabi natin ang mga taong mahal natin. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Just call me girly at ang ibabahagi ko sa inyo na kwento ng buhay ko ay nangyari sa buwan ng Disyembre. Iba talaga pag December na. Masaya. Lahat ng tao nagmamadali. Hindi ka magugutom kasi palaging puno ang inyong kawali. Iba talaga kapag December na. Marami kang natatanggap na pagbati. Pero alam nyo kung ano ang mas kakaiba sa December ko. Yon ay yung puso ko. Kumakabog na naman ang malakas katulad sa mga paputok sa labas. Yung tipong parang may mali. Darating kaya siya ngayong Pasko? Yan ang tanong ko sa sarili ko na may halong pighati. Sana oo, kasi ayaw ko na talagang magbabaka sakali. Tapos sa asa na naman ako ng isang taon hanggang sa mag-December na namang muli. Miss na miss ko na siya at sana kahit ngayong Pasko ay magpakita siya kahit na sandali. Girly, malakas sa sigaw ni Mama. Ay palakang mabaho ang baba na may malaking bunganga. Halos mamudmod yung nguso ko sa flooring ng bahay namin nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Nakatulog kasi ako saglit sa lamesa ng kusina namin dahil sa antok. Malapit na rin kasi ang pailaw. 2 days to go na lamang kaya alas 12 na kaming natapos kagabi sa pag-decorate ng Christmas tree ng barangay namin na dinadayo ng mga foreigners na pinapaniwalaan kapag humiling ka daw doon sa araw ng December 24, 5 minutes bago mag alas 12 ay matutupad daw ang kahilingan mo. Noong nakarang Pasko ay may hiniling ako. Hiniling ko na sana'y makapiling ko ang best friend ko at kababata kong si Jake sa Paskong ito. Pero parang malabo na atang mangyari yon. Masaya na si Jake sa ibang bansa. Hindi na yung babalik dito sa Pilipinas lalo na't uso pa naman ang tanimbala. Hay, ba't ba kasi bala? Pwede bang palay na lang ang itanim nila? Balik tayo sa mama ko. Papa Dudut, kakaiba talaga ang boses niya. Para siyang alarm clock na naka-beast mode palagi. Magigising at magigising ka talaga. Hay, pambihira. Pagod na naman ako. Pero okay lang. Mahal na mahal ko naman si Mama kaya okay lang. Sinong palaka? Sigaw ni Mama na kasalukuyang naglilinis ng bowl ng banyo namin. Tinatanggal niya yung mga yellow stains. Palaka? Ay si Losyang po, yung babaeng bumubuka ka sa kanto pag nakakakita ng gwapo. Bakit po? Tumayo ako sa upuan at pumunta kay Mama. Mag-iib ka nga ng tubig doon sa poso, bilis. Ang sabi ni Mama tapos pumunta ako sa labas. Pumila at nag-igib na. Oy, do you know that Jake will be coming home this Christmas? What, talaga? Oo. Diyos ko, magpapaselfie talaga ako sa kanya. Napahinto ako sa pagbubomba ng tubig nang marinig ko ang usapan ni Katrina at Bea na nasa likod ko nakapila para mag-igib ng tubig. Uso kasi dito sa barangay namin ang mga babaeng nag-iigib ng tubig. Nakakadagdag daw yon sa ganda. Talaga darating si Jake?
Hindi ko napigilan ang sarili ko at napasabat ako sa usapan ni Katrina at Bea. Psst! At ano naman paki mo kung babalik siya, Aber? Mataray na sabi ni Katrina sabay cross arms. Yeah right, bilisan mo ang pag-iigib, nainip na kami. Konsensya, bilis, ang sabi naman ni Bea. Oo na, sigaw ko sa kanila at binangga ko ang mga boobs nila. Napangimi naman sila sa sobrang sakit. Konsensya, yan ang totoong pangalan ko. Yung girly, palayaw ko lang po talaga yon. Dalawang pangalan niya na nanggaling sa dalawa kong lola na dakilang adik sa paglalaro ng Clash of Clans. Konsi para sa konsepsyon at Sensya para sa Lorsensya. Ang pangit ng pangalan ko, no? Pero sa totoo lang ay yan ang naging dahilan para maging close kami ni Jake. Tandang-tanda ko pa noong bata pa lamang kami ni Jake. Iba yung mga kalaro ko. Si Katrina pa at Bea ang mga katropa ko noong araw na yon. Dahil wala pang masyadong bata noon dito sa amin, kaming tatlo lang ni Katrina at Bea ang nagkakaintindihan. Isang araw gustong sumali ni Jake sa Chinese garter na nilalaro namin. Siyempre dahil bata pa ako noon, sinigawan ko siya. Ba't ka sasali? Bakla ka ba? Umiyak ang batang si Jake noon tapos ay tumakbo siya palayo. Siyempre natakot ako kasi mayaman ang pamilya nila at baka ipa-abduct nila kami ni mama sa alien. Akala ko ay magsusumbong si Jake sa mama niya pero hindi naman pala. Naging kasambahay yung mama ko sa bahay nila kaya out of no choice. Kailangan kong sumama kay mama papunta sa bahay nila Jake. Uso kasi ang kidnapping noon. Araw-araw ko rin nakikita si Jake noon. Araw-araw rin niya akong iniinis sa pamamagitan ng pagisigaw ng pangalan ko. Konsensya! Konsensya! Losyang na! Losyang na! Dumating yung araw na napuno ako sa kanya kaya kahit babae ako ay nasuntok ko siya sa mata niya. Nagalit ang mama niya at pinaalis kami ng mama ko. Pero nakiusap si Jake sa mama niya at pinabalik kami ni mama sa kanila. Since palaging wala ang mama at papa ni Jake, ako yung naging kalaro niya, Papa Dudut. Minsan naglalaro kami ng Chinese garter at pinapahiram ko din ang manika ko sa kanya habang pinapahiram naman niya sa akin ang baril-barilan niya. Minsan nga ay nabaril ko siya sa mata. Akala ko'y nasasaktan siya pero natawa lang siya. Nagtawanan lang kami. Naalala ko rin yung araw na naglalaro kami ng bahay-bahayan sa bakuran nila. Ako yung mama tapos siya yung papa. Tapos si Barbie yung anak namin. Bata pa lamang ako noon at hindi pa nireregla pero pakiramdam ko ay may kakaiba na akong nararamdaman kay Jake lalo na nung bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Kasi daw ay tama lang na hinahalikan ng papa ang mama para loving-loving palagi sila. Pulang-pula ako noon. Hindi ko talaga ine-expect yung halik na yon pero naging dahilan yon para masunog yung bahay-bahayan na ginawa namin ni Jake. Nasiko ko kasi yung lampara kaya yon sunog yung bahay-bahayan namin. Pero yung naramdaman ko kay Jake ay umaapoy pa rin hanggang sa ngayon. At dahil natuwa yung mama ni Jake sa performance ng mama ko bilang kasambahay, ginawa niya akong scholar. Nakapag-aral ako sa private school kasama si Jake. Nung elementary kami palaging prince si Jake ng classroom habang ako ay cleaner of the day palagi. Muchacha na mga filler kong kaklase. Nung nag-high school kami mas lalong dumami ang umahanga kay Jake. Habang ako, para akong natabunan ng panahon. Yung yagit na batang ako at yung nagdadalagang high schooler, wala pa ring ipinagbago. Maliban na lamang sa umuusbong na rin yung nararamdaman ko towards sa kababata ko. Tandang-tanda ko yung araw na yon, November yon. First year kami ni Jake nang akala ko ay may naupuan akong ketchup. Yun pala ay may dalaw na ako. At ang mas malala pa ay tinikman pa ni Jake yung regla ko. Kasi nga akala naming dalawa ay ketchup lamang yon. Regla na pala. Tinulungan ako ni Jake noon na makauwi out of no choice. Pinabili ko siya ng napkin at wala namang mali siya doon kasi best friend namin ang isa't isa. Friends, yan ang lumabas na resulta noong napagtripan kong i-flames ang pangalan namin ni Jake. Nainis ako at pinersa kong maging marriage yung resulta. Dinoble ko yung A sa pangalan niya. Hanggang flames ay hindi pa rin kami magkatuluyan. Friends pa rin kami, hindi man lang nag-iba.
Dahil madaling makadetect yung mama ko ay tinanong niya kung may nararamdaman ba ako kay Jake. Ang sabi ko naman ay wala, pero si mama sabi niya meron. At sana daw ay itigil ko na yung kahibangan ko kay Jake since paniguradong malabong mangyari na maging kami nga kasi nga'y mataas ang standards ng mama niya. Pangarap niya makapag-asawa si Jake ng modelo. Diyos ko Lord, ako, ano ba naman ako? Model ng isang best friend na umaasang mahalin pabalik ng best friend niyang malabo naman na maabot niya. Nakaka-touch ha. Papadudot alam kong cliche yung kwento ko pero may kakaibang nangyari sa amin ni Jake 2 years ago. December 24, 5 minutes before Christmas matapos akong humiling sa Christmas tree ng barangay namin. Hiniling ko na sana ay gumanda na ako. Nagka-countdown na noon para sa pagsapit ng Pasko nang biglang hinawakan ni Jake ang kamay ko. Biboy bakit? Tanong ko kay Jake. Biboy ang palayaw niya. Girlie, may sasabihin ako sa'yo. Huwag ka mabibigla ha, sabi niya. Kinabahan ako. Bakit? Ano bang sasabihin mo boy? Basta wag mo kong susuntukin pag sinabi ko to sa'yo ha. Alam mo boy, masusuntok talaga kita. Pag hindi pa ako tapos sa pagsasalita nang bigla siyang sumaba at papadudot. Gusto kita girlie. Nang sabihin ni Jake ang tatlong katagang yon ay tiyempo ring sumapit na ang 12:00 ng gabi. Naging maingay ang paligid, papadudot, at naging maingay ang puso ko. Anong sabi mo boy? Sabi ko gusto kita. Sabi niya. Akmang susuntukin ko na sana siya kaso nahuli niya ang kamao ko, papadudot. Hindi ba usapan natin na hindi mo ko susuntukin? Iniwas-siwas ko yung kamay niya sa kamao ko. Loko ka pala eh. Alam mo bang matagal na kitang mahal? Tapos ngayon mo lang sinabi ang lahat ng to? Boy, ang unfair mo naman yata. Hindi mo ba alam kung gaano ako nagpigil na hindi maging obvious na gusto kita? Nakakainis ka boy. Sinuntok-suntok ko yung chest niya kasi wala naman akong napala. Nagmukha lang akong tanga, papadudot. Ibig sabihin, oo mahal kita. Hinihingal at halos umiyak kong sigaw sa kanya. Ang akala ko ay magsasalita pa siya kasi bigla niya akong niyakap at bigla siyang natawa ng mainhin. Kaya pala sinuntok mo ko nung hinalikan kita nung bata pa tayo. Gusto mo bang ulitin ko yung halik ko sa'yo? Nataranta ako sa sinabi niya. Papadudot. Boy, huwag kang ang ganyan. Baka makita tayo ni… Siguro yun na ang pinakamasayang Pasko ko sa lahat ng Paskong naranasan ko. Imagine, may gusto rin pala sa akin yung lokong yon. Ang saya. Ang saya-saya na sana kaso'y pagkatapos ng December 25 ay nagbago ang lahat. Biglang nawala si Jake. Hinanap ko siya pero hindi ko siya makita. Wala nang tao sa bahay nila. Girlie, bigla akong nabalik sa ulirat ko nang bigla akong sinigawan ni mama. Nadatnan ko ang sarili ko na umiiyak habang hawak-hawak yung mga balding wala na palang laman. Girlie, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko mag-igib ka ng tubig, hindi mag-igib ng hangin. Sorry po ma, mag-igib na lang po ulit ako. Mangiyak-iyak na sabi ko kay mama at lumabas na ng bahay at nag-igib na lamang muli. Pagdating ng gabi, ginawa ko yung thesis ko. Gusto kong magsulat pero pigang-piga na ang utak ko ngayon. Maya-maya pa'y biglang sumigaw si mama mula sa baba. Girlie, magbihis ka. Sasalubungin natin ang pamilya ni Jake sa airport. Bigla ko nabitawan ng ballpen na hawak-hawak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kahit na alam kong wala naman talaga akong choice kundi ang sumama. Kasi kami lang naman ang tanging pamilya na kakilala ng pamilya ni Jake. Kung tatanggi ako kay mama, ano naman ang idadahilan ko? Na ayaw ko makita si Jake kasi naiinis ako sa kanya dahil iniwan niya ako nang wala man lang paalam. Baka masampal ako ni mama. So out of no choice ay nagbihis ako. Since gabi na ng December 23 at malamig na rin ang hangin, ay isinuot ko yung jacket na ipinahiram sa akin ni Jake nung first time kong reglahin nung high school ako. Baka sakaling maalala niya. Nang makarating kami ni mama sa airport, ako yung pinagawa niya ng banner. Doon sa banner ay sinulat ko ang apelyido ng pamilya ni Jake. Welcome back to the Philippines, Grenier family.
Maya-maya pa ay nakita ko na yung mama at papa ni Jake. Siyempre kinabahan ako. 2 years rin yun, no? Claring, how are you? Lapad ngusong sabi ng mama ni Jake sa mama ko. Girlie Iha, is that you? Sabi naman ng papa ni Jake. Opo tito, sagot ko at ginulon niya ang magulo kong buhok. Ang ganda-ganda mo na, ang sabi ni tito. So noon po hindi, sabi ko sa kanya at natawa na lamang siya. Si tito talaga. Jake, anak! Nawala yung ngiti ko sa mukha ko nang biglang sumigaw si mama. Anak, yan ang tawag ni mama sa alaga niyang si Jake since katulong si mama sa pamilya ni Jake noon. Mas tinuturing pa nga niyang anak si Jake kesa sa akin. Pero speaking of Jake, ba't ganito? Ba't naninigas ako? Ba't pakiramdam ko ay ayaw kong tumingin sa kanya? Maya-maya pa naramdaman kong nilagpasan lamang ako ni Jake. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Malayong malayo sa pabangong ginagamit niya dati. Ang gwapo-gwapo mo na Jake, sabi ni mama at tinaas ko ang mukha ko at nakita ko ang nakatalikod na si Jake. Nakasuot siya ng pulang jacket na may hood at may white shirt sa loob kung saan ay nakalabas ang collar nito. Meron din siyang suot na malaking headset, Beats ang tatak. Napansin kong mas tumangkad din siya. Nung umalis siya halos magka-height lamang kami pero ngayon, ang tangkad na niya. Kahit nakatalikod siya ay nakaramdam ako ng hiya. Ang galing-galing ng pumorma ni Jake ngayon samantalang ako ganito pa rin. Walang pinagbago. Kagaya ng nararamdaman ko. Matapos magkumustahan si mama at Jake ay biglang nagsalita si tito. Jake, how about girlie? Hindi mo ba siya kukumustahin? Napalunok ako ng laway nang unti-unting lumingon si Jake. Biglang nagkaroon ng gera sa kaloob-looban ko. Dinig na dinig ko ang mga kanyon sa loob ng puso ko. Hey, kumusta? Nakangiting sabi niya sa akin. Gustuhin ko mang magsalita ay hindi ko magawa, parang umuurong yung lalamunan ko. Kinakain ako ng bigat ng damdamin ko. Akmang yayakapin ko na sana si Jake nang biglang may babaeng yumakap sa kanya mula sa likuran. Jake? Biglang bumagsak ang luha ko nang makita ko ang babaeng yon. Is this the Philippines, Jake? Grabe ang ganda, sabi nung babae. Erica, nasa airport pa lang tayo, nakangiting sabi ni Jake. Napatingin ang mami ni Jake sa akin, kaya agad kong pinunasan ang luha ko. By the way, Claring and Girlie, this is Erica, Jake's girlfriend and also his future fiancé. Sabi ng mama ni Jake sa amin na siyang ikinatras ko ng konti. Hi, ang sabi ni Erica at bineso-beso niya ako. So let's go, sabi ni Tito at nagsimula na sila maglakad. Naiwan akong naninigas at nababato. Girlie, tara na, may accent na sigaw ni Erica. Sige, susunod na ako, magsi-CR lang ako, ang sabi ko sa kanila at agad akong tumakbo. Nang tumalikod ako ay bigla akong napahawak sa bibig ko at napahagulhol. Nang wala sa oras, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Nanatili kami sa bahay nila Jake nang dumating ang araw ng December 24. Sabi ng mama at papa ni Jake ay dito na lang daw kami magpasko since dalawa lang naman kami sa bahay ni mama. Yung papa ko kasi nalunod sa sabaw ng tinola. Naghanap ng iba. Hindi yata na kontento sa ganda ni mama. So Jake, can you tell me about Girlie? Your mom said she was your best friend. Ang sabi ni Girlie na nakaupo sa harapan ng table counter kung saan ako naghahalo ng macaroni salad. Binuksan ni Jake ang ref at ibinigay sa akin ang fruit cocktail. Yeah, Girlie's my friend and also may kababata. Sabi ni Jake at nagulat ako kasi inakbayan niya ako. Kebebata? Slang at parang natatayang sabi ni Erica. Inisip ko ngayon na siya yung cheese na tinatadtad ko. Childhood friend, sagot ni Jake. Oh, so you must have good memories way back then. Tanong ni Erica pero hindi siya sinagot ni Jake. Erica, come on, I'll show you something. Sabi ni Jake at lumabas na sila sa bahay at iniwan ako. Best friend? Kababata? Buwisit ka ba Jake? Girlfriend mo ako, girlfriend. Yun talaga papadudot ang gustong sabihin ng bibig ko ng mga oras na yon. Nang dumating ang gabi nagpunta kami sa simbahan at minalas nga naman talaga ako kasi nakatabi ko pa si Jake. Pinagitnaan namin siya ni Erica.
Maya-maya pa ay dumating na yung part na magkakahawakan na ng kamay. Nilayo ko ang kamay ko para hindi niya maabot pero nagulat ako nang bigla niya itong hinawakan. Jake, ano ba talaga? Tumatakbo sa isip ko. Natapos na yung misa. Nagsilabasan na ang mga tao at nagpunta na sa may ground for the lighting of Christmas trees kaya lumabas na rin kaming tatlo. Jake, excuse me, sasagutin ko muna yung call ni ma'am. Ang sabi ni Erica at sumang-ayon naman si Jake. Sa dami ng tao hindi namin nakita yung mama at papa ni Jake pati na rin yung mama ko. Kami na lang dalawa ang natitira dito. Ang awkward lang kasi ito yung mismong araw at lugar kung saan siya nag-confess sa akin 2 years ago. Jake? Sabi ko sa kanya. Sagot niya habang nakatingin sa mga Christmas tree na wala pang ilaw. B-boy, ayoko na magpaligoy-ligoy pa pero itatanong ko na to sa'yo, sabi ko sa kanya. Girlie, huwag kang umiyak, wag. Go ahead, sabi niya. Pumikit ako saka nagsalita. Boy, meron pa bang tayo? Nakasloob kong tanong sa kanya habang nginig yung mga labi ko. Huminga siya ng malalim at tiningnan ako sa mga mata. I'm sorry girlie but there are just some things that are bound to change. One day, I woke up realizing that I don't love you anymore. Those things that I have told you before was just part of my immaturity. Immaturity? Medyo napataas ang boses ko sa sinabi niya. Kung immaturity lang yung pag-confess mo sa akin, bakit mo pa ginawa? Alam mo bang ang sakit-sakit nung nalaman kong lumipad na kayo ng pamilya mo papunta ng ibang bansa? Ni Honey ho, wala ko natanggap sa'yo all this time. Inisip ko na tayo pa. Pero boy, ang sakit lang eh. Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Sana sinabi mong wala na tayo bago ka umalis. Nang hindi ako nagmukhang tanga kakaasa sa'yo for 2 years. Hindi ko na malaya na dinuduro-duro ko na pala siya habang umiiyak noon. Hindi ko na napigilan kasi ang sarili ko. Ang sakit-sakit na. Ang sakit-sakit na. Then maybe you're still immature, I guess. Sabi niya na pakiramdam ko ay naging insulto sa akin. Immature na akong immature pero boy. Tinignan ko siya sa mga mata niya. Minahal kita ng totoo at hanggang ngayon, huminto ako. Hanggang ngayon boy, mahal pa rin kita. Sabi ko sa kanya at makalipas ang ilang sandali, ay umilaw na ang mga Christmas trees. Nagsigawan ang mga tao at nag-umpisa na ang pagputok ng mga iba't ibang firecrackers. Umiyak ako ng pagkalakas-lakas at walang nakakarinig sa akin. Tumakbo ako. Nabangga ko pa nga si Erica. Girlie, what happened? Tanong niya at tumakbo na lamang ulit ako. Umiyak ako ng umiyak sa kakahuyan, Papa Dudut. Pero ngayon ay pinapatawa ko na lamang ang sarili ko matapos kong umiyak ng 2 oras na para bang katumbas ng pag-iyak ko ng 2 taon. Pagkatapos kong umiyak ayun na, the end. Wala na. Tapos na ang lahat. Kaya ko nang ngumiti ulit kahit na alam kong hindi. Oh, nandito na pala si Girlie. Ang sabi ni Tito, malapit na silang matapos mag Noche Buena. 2:00 na eh. Diyos ko, anong aasahan ko? Na magpapaputok pa sila ng piccolo? Tumabi ako kay Jake. May pinuntahan lang po ako. Ang sabi ko kay Tito habang hindi naman makatingin si Jake sa akin ng maayos. Hoy Girlie, saan ka ba nagpunta't ngayon ka lang dumating? Ang sabi ni Mama at nilapag niya ang spaghetti sa mesa. Girlie seems to have a new boyfriend. Sabi ni Jake at napasigaw ako. Ano? Ma, wag po kayong maniniwala kay B-boy. Wala po akong… Hindi pa ako tapos sa pagsasalita nang biglang nagsalita si Mama. New boyfriend, B-boy? Tinignan ni Mama si Jake tapos ay tinignan niya ako. Bakit Girlie? Nagka-boyfriend ka na ba dati? Tanong ni Mama tapos ay nagtawanan silang tatlo ni Tito at ng Mama ni Jake. Natatawa sila kasi akala nila ay hindi ako magkaka-boyfriend kailanman. Ang hindi nila alam ay nagka-boyfriend ako kaso'y iniwan nga lang ako, hindi ba? Excuses. Padabog na tumayo si Erica at agad naman siyang sinundan ni Jake. O ano nangyari dun?
Tanong ng mama ni Jake. LQ, sagot naman ng papa ni Jake. Naiwan akong awkward sa sarili ko. Alam kaya ni Erica na naging kami ni Jake dati. Kinabukasan, Papa Dudut, ay bumalik na kami ni Mama sa bahay. Ako yung naghugas ng mga pinggan kaya nauna na si Mama. Lalabas na sana ako nang biglang napahinto nang may nakita akong dugo sa sahig. Kinabahan ako kaya sinundan ko yung mga bakas ng dugo hanggang sa makarating ako sa may banyo. Bigla ko nabitawan yung hamon na ibinigay ng Mama at Papa ni Jake sa akin nang makita ko si Jake na sumusuka ng dugo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero makalipas ang ilang sandali ay bigla ang tumakbo si Erica papunta kay Jake at nagsusumigaw. Umanaog ang mama at papa ni Jake. Umiiyak yung mama niya habang si Tito naman ay pilit na pinapakalma si Jake. Nanigas ako sa kinakatayuan ko at gumalaw lamang ako nang bigla akong sinigawan ni Erica. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Call an ambulance now. Natataranta kong dinayal ang number ng ambulansya. Hindi ko alam pero natataranta na ako at naiiyak at the same time. Maya-maya pa ay dumating na ang ambulansya at sinakay ang namumutlang si Jake sa isang stretcher. Umiiyak pa rin ang mama niya. Bago sila umalis ay umiiyak akong sinigawan ni Erica. This is your fault, girlie. This is all your fault. Erica, ano nangyayari kay Jake? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Pero hindi niya ako sinasagot. Hindi ako mapakali kaya sinundan ko sila. Sumakay ako ng taxi kahit kulang-kulang yung dala kong pera. Pagdating ko sa ospital, agad na pinuntahan ng room na sinasabi sa akin ng nurse na nasa entrance. Bago ko makapasok ay narinig kong umiyak na nagsalita yung mama ni Jake. Jake, ba't ka ba ganyan? Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Ba't hindi ka nakikinig sa amin? We need to go abroad. Dahil doon mapapagaling ka nila. Malaki pa ang chance na ma-extend nila ang buhay mo. Pinagbigyan ka naming umuwi ng Pilipinas dito para makita mo si girlie. Pwede bang kami naman ang pagbigyan mo? Jake, please listen to me. Ma, if you're going to talk about chances again, then I want to tell you that I already gave up. I really miss a lot of chances going abroad. I feel like I am fastly dying there. Mapagod na ako. Pwede bang dito na lang ako? Hindi ko napigilan ang sarili ko na mapayak na lamang. Dahan-dahan ako naglakad palabas ng ospital. Hindi ko na kinaya ang mga narinig ko, Papa Dudut. After 2 days of stopping myself na puntahan si Jake ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Naunang pumunta si Mama at hindi ko makalkula ang reaksyon niya nang malaman niya ang kalagayan ni Jake. Bandang 10 PM ng gabi naglakas loob akong pumasok sa kwarto niya. Siya lang mag-isa, tulog siya at may iba't ibang aparato ang nakakabit sa kanya. Nanginginig akong lumapit sa kanya at maiging pinagmasdan ang mukha niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, boy? Bakit? Umiiyak akong napahawak sa kamay niya. Ganito pala ang pakiramdam kapag nakikita mo yung mahal mo na nahihirapan. Hindi mo maintindihan ang mararamdaman mo kasi alam mo namang wala kang magagawa para maibsan ang kung anumang sakit ang nararamdaman niya. Kung pwede lang, ikaw na lang sana ang nasa kalagayan niya at hindi siya. Pero malabo namang mangyari yon. Malabong malabo. Maya-maya pa nagbukas yung pintuan at nakita ko nga si Erica. Girlie, can we talk for a bit of time? Sabi niya at sumang-ayon ako. Lumabas kami ng room ni Jake at pumunta kami sa hospital garden kung saan ay umupo kami sa swing. Hindi nagsalita si Erica pero makalipas ang ilang sandali ay bigla siyang napahagulhol. Girlie, Jake is dying. Alam ko, Erica, alam ko. No, you don't know anything, girlie. You don't know how much Jake wanted to see you. Last 2 nights nang umalis ako, hindi totoong may sinagot akong call nun. It was just Jake wanted to be with you on the time na papailawin yung mga pesteng Christmas tree na yon. And even the moment that he hold your hand during the mass, sinadya niya yon. His mom and dad doesn't want him to come back here in the Philippines pero naging mapilit si Jake kahit na mahirapan siya sa pagka-travel para makita ka lang. You know, girlie, I envy you a lot. Naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ako sa'yo kasi kahit na anong pagmamahal ang ibigay ko kay Jake,
ay hindi niya ako nagagawang mahalin pabalik. All this time, it was you. You and you. Kaya girlie, gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Bukas, papauwi na ako ng mom ko pabalik ng Amerika. Pwede bang pilitin mo si Jake na sumunod sa akin? Sa sinabi niyo ni Eric ay hindi ako nakapagsalita pa. Pero sa isip ko ay kailangan ni Jake na makapunta ng Amerika kaya umuwi ako kay Erica Papadudot. Kinabukasan umalis na si Erica. Pag-alis niya ay may masama namang inanunsyo ang doktor. Hindi na raw pwedeng magbiyahe pa si Jake. Malalagay lang daw siya sa peligro kapag nangyaring ibabiyahe siya ng malayo. At first, galit na galit ang mama ni Jake sa akin. Pero kinalaunan, naging magaan din. Ang loob niya sa akin nang makita niya yung sincerity ko kay Jake. Araw-araw kong binibisita si Jake at araw-araw ko ring nakikita kung paano dahan-dahang deteriorate ang katawan niya. Unti-unting nawala ang laman niya at nalalagas din ang buhok. Minsan ay bigla na lamang siyang maiinis, minsan sisigaw siya ng sobrang sakit. At wala ko ibang magawa kundi ang ipagdasal siya at umiyak kada aalis ako sa kwartong yon. Isang araw nagpunta kami ni Jake sa hospital garden. Nasa rooftop yon kaya medyo nanghina siya nung makarating kami doon. Naghintay kami ng sunset at nang dumating ang paglubog ng araw ay nagpalitan kami ng I-dos namin. Gumawa kami ng fake na kasal at ginamit naming singsing yung sampagitang nabili ko sa isang bata sa may labasan. Hindi ko tinanggal ang singsing na yon pero kinabukasan napaiyak ako nang bigla itong nalanta. Girlie, tayo na ba ulit? Tanong niya. Mapait ko siyang initian. Oo boy, pero ipangako mo muna sa akin na magpapagaling ka. Sabi ko sa kanya at nginitian niya lamang ako. Girlie, pagod ka na ba? Hindi naman boy, bakit mo na itanong? Girlie, naantok na ako. Sabi niya, hindi niya sinagot ang tanong ko. Sige boy, matulog ka lang. Babantayan kita. Ang sabi ko sa kanya at dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata niya. Hinalikan ko siya sa noon niya at umiyak akong lumabas at napasandal na lamang sa pader. Durog na durog ang puso ko. Durog na ang puso ko kakaisip sa baka yun ang huling pagkakataon na makausap ko siya. At ayaw kong mangyari yon. Dumating na naman ang panibagong December 24 at hiniling ni Jake na pumunta kami sa simbahan at pagkatapos ay a-attend kami ng lighting of the Christmas tree. Tapos sabi niya gusto rin daw niyang manood ng fireworks display mula sa mataas na lugar. Hindi sumang-ayon yung doktor pero umiyak na sumang-ayon yung mama ni Jake. Pagdating ng gabi ay sabay kaming lahat na pumunta sa misa at natawa ako noong part na maghahawakan ng kamay kasi hindi niya talaga binitawan yung sa akin. Maya-maya pa ay umattend kami ng lighting of the Christmas tree at pagkatapos noon ay agad kaming pumunta sa may city view at tumupo sa may Bermuda. Ang city view ay isang lugar dito sa amin kung saan ay makikita ang buong ganda ng syudad kapag gabi. 5 minuto na lamang ang bibilangin at magpapasko na. Girlie? Boy? Nahihirapan ka na ba? Boy naman. Girlie? Kung may ihiling ka ano yon? Na sana gumaling ka na boy. Ikaw kung may hihilingin ka boy ano yon? Wala na. Sapat na nandito ka sa tabi ko. Solve na ang Pasko ko. Sabi niya at napaiyak na lamang ako. Halos wala na siyang boses nang sabihin niya yon. Boy, sandal ka lang sa balikat ko ha. Malumanay na sabi ko sa kanya, ngunit umiiyak na. Maya-maya pa'y inalalayan ko siyang ilapat yung ulo niya sa balikat ko. Boy, huwag mo munang ipikit ang mga mata mo ha. Sabi ko sa kanya at makalipas ang ilang sandali ay nagputukan na ang mga walang kasing gandang firecrackers sa ibabaw ng napakagandang syudad. Pinagmasdan namin yun ni Jake sa loob ng 2 minuto. Yung fireworks display na yon ay gawa yon ng papa ni Jake. Yun yung natitirang pondo ng pamilya nila at kahit pinagbabawal na ang fireworks display dito sa amin ay humingi pa rin ang pahintulot ang papa ni Jake sa mga otoridad. Matupad lamang ang huling kahilingan niya. Ang makakita ng fireworks display kasama ako at ang pamilya niya.
Boy, tandaan mong mahal na mahal kita. Sabi ko sa kanya at pagod na pagod niya akong nginitian. Hiniling kong huwag na lamang matapos ang fireworks display na yon. Pero sa ika-15 huling pagputok ay may sinabi ako kay Jake. Boy, di ba sabi mo pagod ka na pero pinipilit ka pa rin naming lumaban? Pero boy, alam na alam naming hindi mo na kaya kaya sige boy, pwede mo nang ipikit ang mga mata mo. Ngumiti si Jake sa pinakahuling pagkakataon at pagkatapos noon ay ipinikit niya ang mga mata niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw ako sa sobrang lungkot. Habang yakap-yakap ko si Jake, siguro ito ng buhay ko, yun ang pinakamalakas kong pag-iyak. Yun na. Halos 7 taon na pala ang nakalipas simula nang pumanaw si Jake sa balikat ko. At nandito ko ngayon sa mismong City View kung saan ko siya huling nakapiling habang ginagawa ko itong sulat ko. 7 taon na pero masakit pa rin. Sobra at sana dumating ang araw na kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman ko dito sa dibdib ko. Yours truly, Girly. Maraming salamat Girly sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Salamat kasi kahit alam ko na hindi madaling balikan ang parteng ito ng buhay mo ay ginawa mo para makapagbahagi ka ng kwento sa ating mga kaistorya sa YouTube. Marami kang aral na naiwan sa gabing ito. Kasama na doon ang aral na sulitin ang bawat sandali na pwede pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa mga nakakatakot na mga horror stories. Pagkatapos po ng segment natin na ito, lipat po kayo kaagad sa Kaistorya YouTube channel. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay may bago po tayong upload na episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.